magbuklod at magsama-sama sa aming pagsabat at pagpupuli. Pangunahin niyo po ang bawat isa ang aming pagtugot, ang aming tagapagsalita, at ang bawat makikinig ng inyong mabuting balita. At patuloy ka namin itanghal sa lahat ng oras ng panahon ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo na naman. Narito tayo upang sumamba at magpuri sa Diyos. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Siya ang nagpapanatili at nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Narito tayo upang sumunod sa Panginoon, tumawag sa atin sa pag-aalay ng sarili para sa kanyang ministeryo. Itaas ngayon ang tinig ng bawat isa sa pagpupuri. Magalak tayo sa patuloy na pagkilos ng Panginoon at pasalamatan siya. Sa paghirang sa bawat manggagawa ng Iglesia na buong katapatang tumugon sa hamon ng paglilingkod. Tunay nga, ang Diyos ay narito at kapiling natin. Lumapit tayo at manalangin. Panginoon namin na tapat mabuti sa lahat ng panahon, tinawag mo kami sa aming pangalan. Hinirang sa aming kalagitnaan ang mga lingkod na umaakay sa aming paglagong espiritual. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa maraming bagay na pinagkaloob sa amin. Ang biyaya ng iyong pag-ibig at habag, ang biyaya ng kapatiran, ang iglesyang aming kinabibilangan. Maraming salamat po sa mga manggagawa ng sambahan, mga pastor, diaconal ministers, volunteer, music workers, Sunday school teachers, noon at ngayon. Patuloy kang tumatawag sa amin at salamat sa kanila na tumugon at nag-alay ng kanilang buhay upang paglingkuran ka sa mamagitan ng aming iglesia. Pagpalain mo po at pangunahan ang aming pagdiriwang at patuloy nawa naming maipadama sa kanila ang iyong pagmamahal at kalinga. Samahan at patnubayan kami ng banal na Espiritu sa isang makabuluhang pagsamba alang-alang kay Jesucristo na buong kagalakan namin pinaglilingkuran habang kami nabubuhay. Amen. Amen.
Hindi madali para sa atin ang humingi ng kapatawaran o magbigay ng patawad sa sino mang nagkasala sa atin. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tumawag upang makipamuhay sa ating kapwa. Ani Apostol Pablo, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay para sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sa pananampalataya, ipahayag natin ng buong katapatan ang mga kasalanang ating nagawa. Maging ang pagkabigong makipamuhay ng may pakikipagkasundo sa ating kapwa. Gumawa tayo ngayon ng ilang sandali ng matapat na pangungumpisal. Gumawa tayo ngayon ng matapat na pangungumpisal. Sa bigong puso ng tao, ang nakahanap ng paraan upang hiyumin ito at gawing bago. Ang mabuting balita ay ito. Lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa atin ay upang buuin tayo muli at ipagkasundo sa Kanya. Wika ni Pablo, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na binigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Salit ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos ay nasa akin. Salamat sa Diyos. Papurihan natin siya sa pamamagitan ng ating masaya at nagkakaisang kapatiran. Magpatian tayo ng kapayapaan. Tayo po lahat ay tumayo at atin po patigin ang kamayan ng bawat isa habang inawit po natin ang We Are One ng Laban Club. We are one in the land of God. 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 We have joined our spirit with the spirit of God. We are one in the land of God. Let us sing now, everyone. Let us praise the God. Let us join our hearts of the world. We are one in the land of
Habang inaayos po ng ating mga kalalakihan ang kanta, atin po awitin yung This is the day, ready, go! This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, nagawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, patuloy siya. Ito ang araw, nagawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at pumili siya. Ito ang araw, nagawa alive, forever. My Jesus is alive forevermore. Alive, forever. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Salamat po! Sige po, makakaupo muna tayo. Mag-stay po muna ang UCM habang inaayos po ang ating setup. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito at patuloy po nating pinagdiriwang ang buwan ng misyon o Mission and Church Development Month sa buwang ito. Tayo po sumapit na sa ikatlong linggo sa buwan ng Agosto. At atin din po pinagdiriwang ang Church Workers Appreciation Sunday. Kung kaya ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay ang ating kapatid na Thea Devocio, ang ating pong Council Chair. Hindi naman po ibig sabihin na Church Workers Appreciation Sunday ay stay put lang kami. Kanina nga, nag-share pa po tayo sa ating Sunday School. Ang ibig sabihin lang po ng Church Workers Appreciation Sunday, mga kapatid, sa simple pamamaraan ay kung paano tayo tutugon sa gawain at ministeryo ng Panginoon katuwang ang inyong mga magagawa. Ayan. Kung paano mo natin tinutulungan
at tinutuwangan ng ating mga manggagawa, yan ang the best na Church Workers Appreciation Sunday. Higit pa ho sa tinatawag nating mga regalo o pagkilala, ang Church Workers Appreciation Sunday ay partisipasyon sa gawain ng Panginoon. So kaya purihin po natin ang palapakan ng Panginoon sa umaga nito. At upang patuloy natin samahan at bigyan ng papuri ng Diyos, tumayo po muli tayo na at umawit po tayo ng sama-sama.
Para po sa ating mga pabalita at pagbati, makikita naman po natin sa ating screen ang mga nagdaos at magdadaos pa ng kanilang mga kaarawan. Kahapon po, nagpunta po ang ating dalawang kababaihan sa Cavite. May brief prayer meeting po, choir practice, makikita po natin, children and adult Sunday school po. At kahapon po, ang ating dalawang kababaihan sa pamamagitan po ni Venus at ni Sister Becca ay nagpunta po sa Cavite para sa gawain po ng Mission Man. At kahapon din po, kagabi, ay nagdaos po kami ng service sa Loyola Memorial po dahil po ang ating kapatid na Linda de los Santos ay umuwi na po sa Panginoon. Meron po bang karagdagang balita, kapatid na Becca? Para sa inyong napuntahan? Ikaw na. O na muna. Nalakihan mo na. Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa pagdadaos natin ng Mission Man. Maraming salamat Panginoon. Noong nakaraang Sabado, lumano po kami at kami ni Brother Tom sa UCCP Sulukan. Nagagamat ay pagdating kami doon ay naglabasa na sila. Tapos na. So nakakapot pa kami doon ng pag-misyon evangelism sa loob. Marami namang bigyan ng bigas o pag-groceries. At meron na po akong pabalita ang LCSMC UCM Pasay Evangelical Church. Tinanong po ako ni Brother Joey, ang aming pastorate, na kayo ba ng UCM Pasay, nakapagbigay na ba kayo ng plates? Sabi ko, hindi ko alam kasi doon pala ito ginanap ko yung sa Pinakayan. So, sinabi ko, Brother Tom, ba't hindi ko sinabi? May utang tayo. Mga pinabuluhan mo na lang, nagbigay po ang UCM ng plates natin. Kada taon po yun. At meron pa tayong submission month kada taon 1,000. Yun ang pagsikapan natin, ang abot natin para hindi po tayo mahuhuli. At binigyan ko po ng clip, so sika tayo doon. At maganda pong plano ang UCSMC dahil nagbabalak sila at meron na po silang hanap na lugar kung saan magkaroon po tayo ang UCM cluster South Cluster ng sarili nating office. At sinabi nila doon na ito po ay mayroong malaking parking at saka 3-story building. At kailangan talaga na magkaroon po tayo ng sarili nating opisina ng UCM. Pwede po tayong tumira doon. Yun po, Pastor, pinagplanuhan nila. Hindi malayo sa Maynila,
hindi rin malayo sa taga-sahod. So ang na-mention po doon, bali dito daw banda sa Bacoor para malapit. At maraming salamat. Yan lang po. Good morning sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahapon po ang inyong lingkod at ang ating kapatid na Venus ay dumalo po sa isang gawain sa Evangelical Church, ang Mission Man po. At ang inyong pong lingkod at si Ate Venus po ay umawit sa kanila. Bukod sa kahit kami ay dalawa lamang, kami po ay sinamahan ng Panginoon ng ating Holy Spirit. Napakalakas ng boses namin kahit kami ay dalawa lamang. Kaya pagbaba po namin ng pulpit ay nagtawanan po sila at nagkamayan sa amin. Sabi niya, ang ganda naman ng mga boses ng mga ito kahit kami po ay dadalawa lang. Pero sa totoo lamang po ay talagang wala po kami boses. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ginabayan po kami ng mga oras na yon. Pangalawa po ang membership form ay nabigay ko naman po sa inyo lahat. Isa-sign na lang po natin para ma-submit po natin by September 5. Kasi needs na rin po nila. At yung ating pong signature card, yung late po na signature card ay hindi pa po natin nasasubmit. May bago na naman po silang binigay ngayon. Sana po ay magawan po natin ito ng paraan na ma-submit natin by September 5 po. Pangalawa po, ang UCCP Real po ay nagbigay ng ticket. Ito po ay 100 pesos. Ang purpose po nila is meron po silang project for pastoral, wala po kasi yata silang opo. Ang malilikom na pera po nito ay gagamitin po nila sa pastoral, opo, para daw po sa kanilang house, opo. Sana po daw ay makatulong tayo sa kanila kahit na ito ay medyo malaki rin naman po ito, 100, pero 1,000 po lahat yung ticket na to ay sana po makapag-share daw po ang UCCP pa. Yun lamang po at marami pong salamat. Para naman po sa Christian Education and Nurture, magkakaroon po ng Teachers Empowerment Program sa Sunday, Saturday, sa UCCP Anabu. Kaya po yung mga manuals na ating pong ginamit ay tapos na po yun ngayong Sunday na ito. At tayo po ay magsisimula muli sa isang bagong aralin na amin pong kukunin sa Saturday, Teachers Empowerment Program 2. Kami po ni Sister Venus ang a-attend dito. At sa katapusan din po, which is August 30 o 31, tayo po ay magkakaroon ng pagbisita muli sa Pasay City Youth Home. As of today, ang mga bata po doon ay nasa 12. At ang mga staff naman po ay nasa 18. So kung isusuma total po natin lahat-lahat ay nasa 30 lahat ang mga tao po doon sa Pasay City Youth Home. Tayo po ay matagal-tagal nang hindi nakakadalaw doon sa mga bata, no? Kaya inaanyayahan kayo ng Christian Education sa darating po na last Sunday of August, tayo po ay bibisita muli sa mga bata sa Pasay City Youth Home. At atin din pong, lastly, atin din pong sinasagawa ang ating home Bible study. Kung mapapansin po ninyo, every Wednesday, dito po tayo sa church. And then, pagkatapusan naman po ng Wednesday ng buwan, ay merong home or host family na siyang ating tumatanggap sa ating po prayer meeting and Bible study. Kaya ito pong buwan na ito nakaschedule sa tahanan ng ating Elder Becca, at sa mga susunod pong buwan ay inaasahan po natin na mapapasyalan po namin kayo sa inyong mga tahanan. Kaya po makapag-ugnayan na lang kayo sa amin o sa akin para may schedule ko po ang prayer meeting and Bible study sa inyong tahanan. Lastly,
with the permission of Pastor, si Sister, sorry, I forgot. Si Sister Peachy, si Sister Peachy, sorry. Si Sister Peachy, she will be donating food and snacks for our children sa Pasay City Youth Home. Palakpakan naman po natin. Nilapitan niya ako kanina, sabi niya na ba pwede maitulong sa mga bata na nasa Pasay City Youth Home. Ayan po, maraming pong salamat, Sister Peachy. At ganoon din po, lumapit din po sa akin kanina, si kapatid na, pasensya na kayo na, makakalimutin na talaga ako. Anong pangalan mo, anak? O nang mag-liturgist daw po siya, Pastor. Nag-volunteer na siya mag-liturgist. Si? Trisha. Ayan. Si Trisha po ay member natin ng UCCP Sagada. Sa Nueva Ecija. Kala ko Sagada. Nueva Ecija pala. Ayan. Kaya, sana may schedule natin si ano pangalan siya? Trisha, na siya ay maging liturgist one of these Sundays, Pastor. Ayan. At kami po ay willing naman sa inyo na kung sino ang gusto mag-offer ng kanta o kaya ay gusto ninyong mag-offer ng bulaklak. Salamat po sa Chodosyo family na nag-alay ng bulaklak ngayong umaga. So, ibigay niyo lang po sa akin ang inyong mga pangalan. Schedule po natin kayo sa inyong mga donation sa ating simbahan. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga and happy church worker Sunday po sa ating lahat. Kung mapapansin po ninyo, we have envelope dun po sa ating mga pews. So atin din pong kukolektahin in celebration of Mission Month ang ating Mission Sunday offering. So mamaya po ay magkakaroon po tayo ng special offering for that at ayan po ay nire-relate natin sa ating conference. Pangalawa po ay isang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon din dahil ang ating pong nakaraang guest speaker last 81st anniversary celebration natin na si Brother Jesse Garcia at ang kanyang pong wife na si Sister Bethel. At meron po silang foundation na Life for All Foundation kung saan sinusuportahan po nila ang mga miyembro o mga churches na gustong pumasok ng seminary at yung mga churches na kung saan ay nag-aayos ng land title. At sa paulit-ulit po natin na ibabanggit ang pinakailangan ng ating simbahan ay nasa 65,000 at ito po ay ang kanilang tinugon, ang ating pangangailangan at ibinigay na po nila ang cheque sa ating pastor at nasa ating treasurer na po. Ito po ay amounting to 65,000 at makukover na po ang ating mga pambayad sa ating mga balanse, sa ating pag-aalas ng ating land title. At bukod pa po dito, isang paalala lamang din po, napag-usapan na din po ng konsilyo. Ito po ay para sa konsilyo. Magkakaroon po kami ng retreat and strategic planning. Dito po ay magkakaroon kami ng SWOT analysis kung saan pag-uusapan namin kung ano pa ba ang mga pangangailangan ng ating iglesia at the same time kung paano pa natin matutulungan mapalago ang ating iglesia. Ito po ay gaganapin sa October 22 and 23. Overnight po ito sa Tagaytay. At ang kalagahan ng per council member po ay nasabi na po namin sa inyo, 500 per month po since June. At kung ano po yung excess doon ay ibibigay na din po ito sa ating iglesia bilang tulong at the same time. Ginawa na rin po namin itong kind of fundraising ng council para rin po makatulong sa mga expenses, monthly expenses, utilities at maging sa mga ministry expenses ng ating iglesia.
Sa mga may nais pa pong tumulong para po sa monthly operation ng ating simbahan, amin po kayong malugod na kung pinakatok sa inyong mga puso. At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta ng mga gawain on behalf of Church Council. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid Matea. Ganun din po, welcome natin ang mga panunong sa umaga nito. Una po, ang kapatid Cindy Destiny. Ayun po ang Cindy. Welcome. Ganun din po, sina Peter Lacanya. Peter. Pinito, ano po ito? Manila? Ano po yung pinito mo? Leia, no? Ano po? Manila. Manila talaga. Dito Manila. Taga Manila. Okay. Danica Purisima. Welcome po. At yung kasama po ni Ate Pichi. Ano po pangalan po? Lorna. Ate Lorna. Welcome po muli sa at doon po sa likod banda. Hindi mo natin nakuha yung pangalan. Dito na doon sa may offering ano. First time po ba nag-church doon sa likod? Hindi po yung nasa likod po. Yung sa may offering ano. Okay. Kasama natin isa. Okay. Okay. Kung meron pa akong mga bisita pa ha, at first time yung bisita pa kaya din natin. Meron pa, Pastor, ating sister Marilyn po. Marlene. Sister Okay. ni Rabion. Welcome po. At so, wala nang iba. Nakita ulit tayo. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay narito sa kanyang panalanganan. Kung wala na po tayong mga pabalita, tayo po lahat ay tumayo. Sa pagbasa po ng ating mga batayan talata ng paminilayan sa umaga. Ito po ang salita ng Diyos. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Nakikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya ng kanilang mga puso? Akala nila ay malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Kung nananaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin ito'y panaginip lamang. Ngunit kung naririnig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo? Sabi ni Yahweh, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na magdumudurog sa malaking bato. Salamat po sa Panginoon. Para po sa ating sagutan pagbasa, dahil sa pananampalataya, nakatuwid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan lamang sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipsyo, nalunod sila. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang ginawa
nina Gideon, Barak, Samson, Hepta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, hindi nila ang makakalagan. Mahal sila ng may katapunan at tinanggap nila ang mga panahon ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila nagawa ng Diyos. Hindi sila napasok sa nagiliab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang pukpok. May nawawalan naman dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay at kanilang mga anak ay nanay. Ang iba naman sa mga salataya sa Diyos ay pinaghirapan ng kasalanan. Pinagbilang nila ang pananampalataya at pagiging pagpapaliwan nila sa kasalanan. Pananampalataya at kaya naman na nabuhay sila ng Diyos at tatanggap nila Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at pagkahagupit dahil sa pananampalataya nila. Ang iba ay ikinadena at ibinalanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. At mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit ng ilang ng balat, tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kumuluhan, mga kuweba, mga lugar sa dalawa. Hindi kagagawa ng mundo nito para sa kanila. Tinunod sila ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila nakabasa sa Diyos. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niya makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang pinangako niya sa kanila. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang katapusan. Tiniis niya ang pagpapahirap sa krus at At hindi niya ito ipinahiya dahil inisip niya ang kaligayahan na naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Yes, Lord.
Magandang umaga po sa ating lahat. At ang inyong pong lingkod muli ay may kagalakan sa kanyang puso sapagkat ako po ay naatasan ulit na maghatid ng mensahe at at the same time sa panibagong posisyon naman po sa konsilyo. Ang kinanta ng koro ay isang tulad ng panalangin kung saan nanghihingi ka ng direksyon sa ating Panginoon at kung saan ay ipinapakita dito o ibinabahagi sa atin ang mensahe na ibinibigay natin ang ating mga desisyon sa buhay sa ating Panginoon. Naalala ko po ang isa pang kanta na laging inaawitin ng koro na pinamagatang By Faith. Alam ko po ang karamihan dito ay alam ito. At isa po sa mga linya na tumatak sa awiting ito ay yung part ng chorus kung saan sinabi na we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on whom our souls reward. Till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Kaya po ang aking pamagat ng aking ibabahaging salita sa inyo o mensahe ay forward by faith. Pero bago po ang lahat, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw. Salamat po sa bawat isa na nandito ngayon, physical man o online. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng panibagong buhay. Lord, nawa ang pangalan mo itaas at hindi po ang inilingkod. Grant me wisdom, O God. Open the hearts of everyone, open the minds of everyone, Panginoon. At ikaw po ang nawa, ang makita nila, magninawa ang iyong mukha sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa nagbasa natin mga talata, pinakita dito kung paano nanguna ang mga pangalan ng Samson, David, at iba pang mga itinawag o isinugo ng ating Panginoon upang manguna, upang gamitin bilang isang living testimony upang maipakita kung ano ang nagagawa ng pananampalataya sa bawat isa. Pinapakita din po dito na sa bawat panahon ng ating buhay ay may kanya-kanya tayong oras. Naalala ko yung isa sa mga matagal na napalabas. Hindi ko sure kung Tanging Yaman ba yung title ng palabas na yun, pero ang naaalala ko, bata pa si Shaina magdayaw, tapos matanda si Gloria Romero. Nagdadasal sila sa simbahan. Sabi ni Shaina, Lola, naririnig ba ng Panginoon yung mga panalangin natin? Sa dami-daming nananalangin dito, naririnig kaya niya ang bawat isa, ang mga bawat hinaing ng bawat isa. Ang mga tinawag ng ating Panginoon ay hindi perpekto. Yan ang kanyang plano. Dahil sa bawat taong ito, ipinamalas niya kung ano ang kakayahan niyang mabago ang bawat isa. Inalayin ko po yung ating teksto sa pamagat na Forward by Faith. At the same time, we are celebrating the Church Worker Sunday kung saan tayo mismo, hindi lamang po mga pastol, diakonesa, kung sino man mga namamahala ng konsilyo at ng iba pang mga pamunuan ng iglesia, tayo po mismo ay isa sa mga leader ng ating mga buhay. Paano ba natin ipinapakita sa bawat isa kung paano tayo magiging living testimony sa kanila? May gusto po akong i-share sa inyo. Sa aming trabaho po, kami po ay nakikisalamuha sa araw-araw ng libo-libong tao.
At ang libong-libong tao na ito ay iba-iba ang ugali. Iba-iba ang pakikisama. Hindi perpekto. At higit sa lahat, may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Minsan iisipin mo, pagpasok nitong taon to nakasibangot na agad, virtual lang din kami. Kitang-kita talaga yung mukha niya nakasimangot siya. Lalo na pag, isa sa mga post nakasimangot, paktay may escalation na naman tayo. Ano kaya na naman yung problema. Pero, bilang isang Kristiyano, natutunan ko na dahil may pananampalataya tayong masusolusyonan ng lahat ng bagay. Makita ng bawat isa sa atin, ano ba yung mga senses? May mga senses tayo sa katawan. Meron tayong sense of smell, sense of touch, sense of sight, hearing, nakakarinig tayo. Ano pa po ba? Taste. Pero ito, binigay ito, bakit kaya naisip natin, bakit kaya binigay ng Panginoon ito sa atin? Hearing kasi, bilang tao, bilang individual, tayo ay may responsibilidad sa kapwa natin makinig. Makinig sa kung ano ang opinion, makinig sa kung ano ang nais sabihin ng bawat isa. Hindi po makinig para lang rumibat ha, makinig para pakinggan at makialam sa kung ano ang kaalamanan ng bawat isa. At pangalawa po ay sense of touch, kaagapay. Tayo ay bawat isang kaagapay ng bawat individual ng mga tao, hindi lamang po sa ating iglesia, kundi sa ating mga makakasalamuha pang-araw-araw. Sense of sight. Nakikita natin ang kakulangan ng bawat isa. But have we already assessed ourselves kung ano ang ating mga kakulangan? We have this crab mentality. Tumulong ka na, may nasabi ka pang masama. But we never see in our own side, in our own heart, kung ano ang naitulong ng taong yan sa iyo. Ganun po ang isa sa mga ginagawa o mga senses na patuloy na inaaplika ng mga manggagawa natin ng iglesia. Tawagan mo si Pastor, sumasagot yan 24 hours. Pastor, anong gagawin ko? Kailangan ko nagdasal, inaansya ako. Pastor, may problema ako, namatayan kami. Pupunta agad yan, mag-schedule. May sense of touch. Kapatid, paano kita makakaagapay? Paano kita masasamahan dyan sa problema na yan? Hindi man monetary, hindi man in kind, but the appearance of pastor is there. The appearance of a leader should be there. Hindi po yan dahil kagustuhan. At the same time, kapag pumasok ka sa responsibilidad na yan, hindi yan will, it should. Gawin mo kung ano ang pinakailangan. Sapagkat sa mga nabasa natin sa ating teksto ngayong araw, hindi alam ng mga tao yan na kailangan nilang gawin yung mga bagay-bagay na yan. Normal na individual sila, at the same time, hindi naman nila alam dahil ang tingin nila hindi sila perfecto Pero anong sabi ni David during that time sa Old Testament? Panginoon, wag mong hayaang mawala ang banal na espiritu sa akin. At during that time, pinakita din po na hindi agad-agad ibinigay ng ating Panginoon ang kanilang mga hiling. We have our own perfect timing and the perfect timing nang pinadala niya ang ating tagapagligtas. Nang pinadala niya ang ating magsasalba sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo. Isa po dito, God's truth burns and breaks our errors. Ang ating Panginoon, hindi lang siya Panginoon na nakikinig. Malalapitan natin ng ating mga problema, ng ating mga panalangin. Siya rin po ay just, at the same time,
siya rin po ay magre-redirect sa ating mga kasalanan. Minsan pasaway pa tayo eh. Hihiling tayo kay Lord, Lord gusto ko to. Pero yung kapit natin, halimbawa yung mga bata, di ba? Sabi ng bata, gusto ko ng panibagong stuffed toy. Pero yung bata, sabi daw ni Lord, sige, bibigyan kita ng malaking stuffed toy, pero alisin mo yan. Bigay mo sa akin yan. Bigay mo yung maliit na yan. Eh yung bata ayaw. Ayaw niya ibigay. Hindi niya alam, ang Panginoon, may mas malaking stuffed toy sa likod na willing ibigay sa kanya. Ano po yung sinasabi dito sa na ito? Minsan kailangan natin pakawalan ang mga bagay-bagay para makita natin kung ano ang nakalaan sa atin. Bakit kaya minsan nasasabi natin sa sarili natin, ang tagal na nasa ganitong sitwasyon pa rin tayo? Kasi the Lord wants to break our cycle. Sabi nga po, di ba, faith without action is dead. Pero, if you're living without faith, mas wala yan. Mas delikado yan. Iba kasi yung may faith ka, pero hindi ka gumagawa. Pero iba yung namumuhay ka, pero wala kang pananampalataya. Magkaiba po yun. Kasi yung isa, ang nananaig doon katamaran. Yung pangalawa, delikadong landas na yung matatahak mo doon. Kasi wala tayong faith. Hindi natin ibinibigay sa Panginoon. We're striving to do our part. Kilos tayo ng kilos, hanap tayo ng solusyon, pero have we knelt our knees? Nanalangin ba tayo? No. Eh, hindi pala yun yung gusto ng ating Panginoon. And faith should have obedience. Kasi yung mga pinakitang mga tao sa ating nabasa, hindi lamang sila basta-bastang nagbigay ng tulong eh. Sumunod sila sa isinubo ng ating Panginoon. May pupuntahan kang bahay, makikita mo doon ang tutulong sa iyo. Yung isa naman sinabihan, may dadating, abangan mo. Naging espiya. Minsan, pinakita doon, hindi naman nainip din yung mga tao basta-basta eh. Siguro nagtanong na bakit ang tagal, pero hindi rin sila pinabayaan ng ating Panginoon. Tinawag niya ang mga hindi perfectong tao dahil alam niya, isa ito sa magiging living testimony ng bawat isa sa kinakaharap. Nowadays, we're living sa timeline na we're all in denial mode. Minsan, denial na lang tayo ng denial. Alam na natin na kung ano yung dapat natin gawin. We're not doing the right thing. At bilang isa sa mga leader, o may pinakatawan din, hindi man po sa iglesia, bilang leader sa inyong sa tahanan, ang hirap po maging magulang Doon ko po na-realize kahit minsan mga pamangkin lang na itiwan sa akin. Ang hirap pala, tas full day kang magbabantay, hahandaan mo ng pagkain. Yun, one day lang iniwan sa'yo. What more pa pag magulang ka? You are in charge to edify, to correct yung mga anak na yan. At bilang nangunguna ka bilang leader ka, lalo higit kung nakagagawa mo maging leader sa trabaho, kaya hindi natin magpaka-leader sa ating mga iglesia. Aside from that, paano po ba natin mapapakita iyon? Na kung sa ating buhay mismo ay hindi naman nila nakikita. Sometimes we need to reflect, bakit hindi ako sinusunod ng akin? Alam niyo po, nung naging recruiter ako, hindi ako tumitingin sa resume ng mga i-interview ko. Saan po ako nagbabase?
Nagbabase ako kung paano sumagot yung tao sa akin, sa mga tanong. Bakit po? Lahat ng tao pwedeng matutunan ang mga proseso. Pero, ang pag-uugali, hindi po yan napapalitan. Hindi po yan nababago. If you want to be a leader, then be a leader. Kasi hindi ka man po leader bilang individual na tao, kung marunong kang makiayon, makisama sa kapwa mo, sensitive ka in a good way. Pag sinabi po natin sensitive in a good way, alam natin, meron tayong pagpapahalaga sa kung anong mararamdaman ng ating kapwa. Ganun po ang ating Panginoon. May pagpapahalaga siya sa nararamdaman ng bawat isa. Pero tayo po ba, inisip natin kung ano ang mararamdaman ng ating Panginoon? Hindi natin iniisip yan. Magkahalabira lang tayo upang makuha kung ano ang kagustuhan natin. Meron akong favorite na saying, sabi, "Don't waste your time chasing butterflies. Mend your garden and the butterflies will come." Lahat po ng mga taong binasa natin, nakitaan ng pagbabago sa kanila. Kaya kung papansinin po ninyo, lahat ng tao si Haring David, bakit kay bata-bata sinusunod? Hindi nagbabase ang ating Panginoon sa edad, sa kung anong kakayahan. Actually, lahat nga ng tinatawag niya, puro may kahinaan eh. Pero, bakit kaya yung mga ganong bagay, ay mga ganong individual, ay tinawag ng Panginoon? Gusto ko tong quotation na to, and I always apply this to myself. Don't waste your time chasing butterflies. Mend your garden and the butterflies will come. Ano pong ibig sabihin? Umpisahan natin sa ating sarili. Payabungin natin ang ating sarili. At pansinin ninyo, kapag maganda kang makitungo, totoo ka sa tao lalapit sa'yo. Pero pag pinakitaan mo ng hindi maganda yan, hindi ka niyan lalapit. Let's break the chain and errors of, ganito na ako eh. No. Habang nabubuhay tayo, we have our own ways to change how the Lord wants us to be changed. And by forwarding our life and wanting to finish our race, let's have faith that the Lord sees us, the Lord hears us, and at the same time, the Lord is with us. Maraming salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po, kapatid na Thea. Diyos ng buhay at kasaysayan, magiliw kaming lumalapit sa iyong presensya at umaasa sa katiyakan ng iyong patnubay sa aming matapat na pakikipagtipan at pagsunod sa iyo. Bagaman hindi kami perpekto at kulang ang aming mga kakayahan, kapos kami sa karunungan, subalit lubos ang aming pasasalamat sa iyo sa marangal na pagkakataong makilala, makatuwang sa paglilingkod ang itinalagang mong manggagawa sa amin. At bilang iyong lingkod, ibinukod tangi mo siya para gumampan sa iba't ibang gawain sa itinalaga mo para sa iyong mga hinirang. Kagaya ng tinura ni Apostol Pablo, hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayanang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. At iba't ibang
ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing inatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon para sa ikabubuti ng lahat. Salamat, Panginoon, sa karangalang ibinigay mo sa amin upang makatuwang kami sa paglilingkod sa iyo sa loob ng at labas ng iglesia ng aming pastor. At sa bawat aming tao, patalukin namin pinapamati ang iyong ulo, habang nagsisikap na ipahayag ang kaluwalhatian ng iyong anak, si Jesucristo nagpapasakit para sa amin. Sa mundo laganap ang paghihirap, gamitin mo sila ang inyong ng gawa mo, upang mapaalala ng iyong pagmamahal at malasakit. Kaya silang patuloy maging ang bawat pamasikin ng pagiging sa dating dahil ang aming narinig ang dating ng iyong bayan at sabihin sa kanila ang kaambisan sa akin. Bigyan niya sa mula na lang ang pangyayaran ng posisyon ng mga kasalanan. Pinagkaloob ang Espiritu Santo upang pamayagan ang pamilya sa mga lugar. Isubo po sila ang patuloy upang magalingin ang sasalang na puso upang pagkakaroon kalayaan sa mga bilang at ang panilusin ang pamilya sa mga lugar upang pagkakaroon ng mga anak upang magkakaroon ng mga Ikaw nawa ang magsisilbi bilang panguluhan at lakas sa panahon ng mga hamon at pagsubok. Sa iyo lamang namin sila isinasali at padalisayin ang kanilang pananampalataya habang ginaganap ang iyong misyon. Dagdagan pa ang kanilang pagpipigil sa sarili sa sandali ng at kapag ang masama ay para sa pansariling kasiyahan. Pukawin ang kanilang espiritu kapag sila ay natatakot at nangangailangan ang sarili na gawin ang iyong nasa at layunin. Pagkaloob ang nawa sa aming mga pastor, kaya ako na sisters na hindi sila mabigo sa pagsasabuhay ng kanilang sinumpaan sa iyong harapan. Manatili silang namumuhay bilang mga ginawang apostol, propeta, at guro. Maingat at matalino sa lahat ng pagkakataon. Mahinaang palagi, magpagbaba sa panahon ng kalunan, bukas para at mawagin sa oras ng pangangailangan ng kapwa, at laging magsasalamat sa iyo ang mga kanilang pangalangin. Tulungan kaming matupad at ipang ito bilang inyong magagawa ng Iglesia ng Mississippi, ng United Church of Christ in the Philippines sa bahagi ng Lower Cavite South Manila Conference. Matibay at matapat sa pagtatagulit sa pananampalataya ng Mississippi sa kanyang doktrina at prinsipyo at saligang batas. Maaasahan ka manggagawa, may pagkilala at paggalang sa pakalat ng pamumuno ng simbahan. Gumagawa para mapanatili ang pagkakaisa at mapalakas ang samahan ng lahat ng mga manggagawa. Pinapakita ang katangian ng pagiging bukas sa lahat at mainhin sa pakikitungo sa kapatiran sa loob at labas ng simbahan. Sa iyo, mahabaging Diyos, iniaalay ang aming taos-pusong pasasalamat sa biyaya na mapili at matawag sa iyong lingkod. Narito po kami, Panginoon, susugurin mo po kami. Amen. Ang ating mga kaloob ay dinadala tayo sa pangunahing kahulugan ng gawain at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating iglesia. Pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus na kung anumang ginawa ninyo sa pinakamaliit kong kapatid ay sa akin ninyo ginawa. Nawa ang ating mga kaloob na ialay mga pangako at ikapu at talugdan ng Diyos at gamitin upang magdala ng ginhawa, kaluwagan at kagalakan sa
sa sinumang abutan nito sa pamamagitan ng ating mga gawain. At ministeryo ng paglilingkod sa kapwa. Gawin natin ngayon ang ating ng may kagalakan sa paghahandog, paglikom ng mga handog. Handog na alay, mga pangako at ikako. Kapahayagan nawa ng aming mga taos-pusong pasasalamat sa iyong kautihan. Itong mga kaloob na ngayon ay aming dinadala sa iyong harapan. O aming Panginoon, naway maging kagalakan namin palagi ang mag-alay sa iyo ng aming mga buhay, gayon din naman ang masayang paglilingkod, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Tayo po muna ay saglit na makakaupo. And we would like to call on Reverend Henry G. Eduardes and Brother Tomasino L. Tenero as our church caretaker, Brother Tom, and our church pianist, Brother Kenneth Harvey Samante. Sila po ang ating Reverend Henry G. Eduardes, our administrative pastor, at si Brother Tomasino po, Tomasino Enero, ang ating recognized church caretaker, and Brother Harvey Samante is our recognized church pianist. And we would like to give this certificate of appreciation as grateful recognition for Reverend Henry for your unwavering dedication, faithful service, and spiritual leadership as our administrative pastor. Your commitment to the mission of the church and your tireless support to the ministry have been a source of inspiration and encouragement to the congregation. This certificate is given with heartfelt gratitude in line with the celebration of Mission Month and Church Worker Appreciation Sunday held at the UCCP Pasay Sanctuary, given this 17th day of August 2025 at UCCP Pasay Sanctuary, Pasay City. Signed by our chairperson for Christian Education and Nurture, Elder Grace Ignacio, and yours truly as the newly elected Church Council Chairperson, Thea May Teodosio, for Reverend Henry.
of appreciation is given to Brother Tomasino Enero for your invaluable faithful service, dedication, and tireless commitment as our church caretaker. Your work behind the scenes ensuring the cleanliness, order, and readiness of our sanctuary and church facilities is deeply appreciated by the whole congregation. This certificate is given with heartfelt gratitude in line with the celebration of Mission Month and Church Worker Appreciation Sunday held at the UCCP Pasay Sanctuary given this 17th day of August 2025 at UCCP Pasay. Signed by our church chairperson of Christian Education and Nurture, Elder Reyes Ignacio, and yours truly as your church pastor. And last but not the least, certificate of appreciation given to Brother Kenneth Harvey Samante. This is a deep appreciation for your dedication, talent, and faithful service as our church pianist. Your music has been a vital part of our worship, uplifting the hearts of the congregation and glorify God through the gift of melody. This certificate is given with heartfelt gratitude in line with the celebration of Mission Month and Church Worker Appreciation Sunday held at the UCCP Pasay Sanctuary given this day of August 2025 at UCCP Pasay Sanctuary. Signed by our chairperson for Christian Education and Nurture, Elder Reyes Ignacio, and yours truly. Sila po ang ating mga manggagawa ng ating lokal na iglesia. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin, ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang aming pong pasasalamat sa napakagandang araw na pinagdalaw sa amin ang panibagong buhay at lakas upang kami sama-sama dumulog sa inyong harapan upang aming ihayag ang aming pabulit pagsamba sa inyong dakilang pangalan.
Tunay nga, Panginoon, na napakabuti ninyo sapagkat narito kami na sa kabila ng iba't ibang mga hamon na aming kinaharap sa aming personal na buhay, sa aming pamilya, sa iba't iba naming mga naging gawain, ay narito kami na inyong binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan at maging bahagi ang bawat isa sa amin ng pagsamba at pagpuli sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, sa umagang ito, sa mga oras nito, patuloy namin inaalala ang aming mga kapatiran na patuloy pong nakakaranas ng kalungkutan sa mga oras nito. Lalo din po ang De Los Santos family na kapangalanan po ay bumalik na sa inyong piling ng aming kapatid na Erlinda Domingo De Los Santos. Salamat, Panginoon, sa kanyang patutuo, sa kanyang iniambag sa kanyang pamilya, at kung paano niya pinanghawakan, Panginoon, ang kanyang pagtitiwala sa inyo sa mabuhay mahal mo sa mga lahi. Kung kaya sa mga oras nito, Panginoon, gawan niyo sa kanilang pamilya ang kaaliwan at kapayapaan nagmumula lamang sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa patuloy na paggahod sa buhay ng aming mga kapatid na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasama po dito ang aming kapatid na Lisa at sa kanyang anak upang patuloy na lang harapin, Panginoon, ang buhay nito ng may pag-asa, ng may pasasalamat, at higit sa lahat ng may pananampalataya. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ng inyong anak nito ay mawala ng pagtitiwala sa inyo. At sa halip, ay patuloy niyang panghawakan ang inyong pangako na kailanman hindi siya pababayaan at iluwanan. Ganun din sa sambahayan ng aming kapatid na Rudy sa kanilang pamilya. Kaya hindi dinadalangin, Panginoon, at sinasama sa mga alaala sa mga sandali ito. Patuloy nilang panghawakan din ng Diyos ang inyong pangako na kailanman hindi sila pababayaan at iluwanan. Sa iba pa naming mga kapatiran na kamakailan na po ay kumaharap din sa hamong pangkalusugan sa aming kapatid na Ana, o aming Diyos. Salamat sa matagumpay ng operasyon na kanyang pinaharap at patuloy po namin pinapanalangin ang kanyang paglakas, ang kanyang tuloy-tuloy na pag-ahon sa kanyang kalagayan, Panginoon. At kanyang tanggapin ang kagalingan na mumula lamang sa inyo. Ganun din sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na nakakaranas ng hamong pangkalusugan. Hibuhin niyo sila ng inyong mapagpalang kamay at tanggapin ang kagalingan na mumula lamang sa inyo. Panginoon, sa buwang ito ng buwan ng misyon, dinadalangin ko po ang nalalapit na gawain ng exchange pulpit ng UPWA South Manila Conference. Sa susunod na linggo, Panginoon, pangunahan niyo po ang inyong mga anak at lingkod. Ang aming magiging panawing tagapagsalita, si Bishop Jerome Baris. At ang inyong lingkod, Panginoon, na magiging panawing tagapagsalita naman sa UCCP Evangel. Panginoon, sa iba pang mga iglesia lokal na magiging kabahagi ng tao ng exchange pulpit nito, Panginoon, ay patuloy namin hinihiling ang inyong banal na spirito, Panginoon, upang kami maging instrumento mo at maging daluyan ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Amin din pinagkakatiwala sa inyong Panginoon ang Teachers Empowerment Program sa darating po na Sabado doon po sa UCCP Anabu. Patuloy niyo pong pangunahan ang bawat iglesia na dadala doon at makarinig kami ng mga kaalaman at karunungan mula sa inyo upang ito ay aming madala sa aming mga iglesia lokal at may bahagi sa pamagitan ng ministeryo ng pagtuturo. Ganun din ang gawain ng pananalangin at pag-aaral ng inyong banal na salita, kaya hindi pinagkakatiwala sa inyong Panginoon sa linggong ito. Ganun din sa mga bawat mag-aaral, sa bawat puno at ina ng mga pamilya, sa bawat mga manggagawa, sa mga nagtitinda, may mga maliliit na negosyo at hanap buhay. At sa bawat isa, Panginoon, na gagampan
ang iba't ibang mga gawain sa buong linggong ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Lalo tingin ang aming mga kapatid na mga mag-aaral at estudyante. Ganun din, sa iba pa namin mga gawain at ministeryo, Panginoon, samahan niyo po kami at patuloy kami pagbukurin sa inyong pangalan at sa inyong pag-ibig. Kasabay ng aming po sama-samang pananalangin, kaya amin din sama-samang itinatalaga, Panginoon, ang aming mga sarili patungo sa inyo. Sapagkat tanging kayo lamang ang aming kagabay, ang aming lakas, at ang aming sandigan. Ito po ang kasama po na lang na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Humayo tayo ngayong nakahitang sumunod sa yapak ni Kristo at ng mga naon ng tapat na saksi ng Panginoon. Igalang at pagsilbihan ng Diyos ng may katapatan, manatili sa pagtuturo at pangangalaga sa kanila na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa Kristo. Nawa ang mga makapangyarihan sa lahat ang mag-ingat sa atin sa daan ng ating tinatahak. Si Kristo Jesus ay lalayan tayo at ihanda sa pagkalima. Ang banal na Espiritu ay iwalagan tayo at lumayan. Mayo tayo ngayon sa kapayapaan na handang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak at Diwang Patnubay. Amen. Yes.